Meron akong overripe na nalakatan dito. Binigay lang 'to ng katapat na bahay namin kasi nagtitinda sila ng saging. So, napagdesisyonan ko na gumawa ng banana bread kaysa naman masira lang sa ref, 'di ba? At dahil first time ko ngang gumawa ng banana bread, mineasure-measure ko pa yung mga ingredients. Tapos nanood din ako sa TikTok kung ano yung mga dapat gawin syempre. So, mali ako dito sa part na 'to kasi dapat yung butter pala is ima-microwave mo muna siya hanggang sa matunaw. Or dapat naka-room temp na yung butter natin. Pero yung butter na ginamit ko is galing siya sa ref kaya medyo buo-buo pa siya and matigas. So ayan, naglagay na ako ng eggs tapos naglagay na rin ako nung sugar. Ayan, ihahalo-halo lang natin hanggang sa mag-bonding sila all together. Tapos ito na yung pinaka-wet ingredients natin. Bali, lakatan, sugar, milk, tapos yung eggs at saka yung butter natin. Pwede rin kayo naman gumamit ng oil kung wala kayong butter. Next time itatry ko yun. Itong banana bread pala na ito is trial and error lang. Pero masarap naman yung kinalabasan. So ayan, gumamit na ako ng whisk dito sa paghalo-halo para naman mag-well incorporate yung mga ingredients na nilagay natin. So as you can see, ayan yung butter. Hindi po saging yan, butter po yan na buo-buo. Tapos ilalagay na natin yung dry ingredients natin. Bali flour, baking soda, and baking powder lang yan. Tapos konting salt yung inilagay ko sa ating dry ingredients. Tapos hahaluin lang natin mabuti hanggang sa magsama-sama na sila dyan. Huwag niyo akong i-judge kasi alam ko palpak talaga itong ginagawa kong banana bread dahil nga dun sa butter na hindi naka-room temp at hindi siya na-melt. Ihalo ko na yung natirang dry ingredients tapos imimix lang natin siyang mabuti. As usual, malit na naman tong nalagyan ko kaya ganyan medyo hirap-hirap akong maghalo-halo dyan. So, habang ginagawa ko pala itong halo-halo na to sa ating mixture, yung parang air fryer na gagamitin ko is pinreheat ko siya ng 160 degrees for 15 minutes. Opo, air fryer lang po yung gagawin ko dahil wala po akong oven. Meron ako ditong disposable baking sheet or baking pan na nilagyan ko lang ng oil yung gilid at saka ng oil yung ilalim para hindi dumikit yung banana bread natin dyan kapag naluto na. And then after nyan, meron din pala akong Hershey na nabili. So hinati-hati ko lang yun tapos yun yung nilagay kong toppings kasi wala akong chocolate chips. Pero kung meron kayong chocolate chips, you can use that naman. Kalahati lang ng mixture yung nilagay ko dito sa ating tray kasi baka umapaw siya kapag binake na natin. So, ayan, ilalagay ko na yung mga Hershey chocolate na tinadtad ko. Medyo nabitin nga yan. Sana palang dinagdagan ko yung pagbili ko ng chocolate. Pinag-isipan ko pa mabuti kung i-upload ko ba tong video na to dahil nga medyo palpak. Pero dahil gusto ko ng future reference, in-upload ko na lang. So, meron pa ako isang lalagyan dito. Parang loaf naman yung style niya. Tapos, nilagyan ko lang ulit ng mixture. Tapos, habang nilalagay ko yung mixture, parang gusto ko siyang lagyan ng cocoa powder. Pero dahil wala akong cocoa powder, Milo na lang yung inilagay ko. Parang may napanood kasi ako sa TikTok na parang magma-marbling effect yung chocolate kapag nilagay mo siya dito sa mixture ng ating banana bread. So, after yan, hinalo-halo ko lang yung Milo doon sa ating mixture. Tapos, ilalagay ko na siya sa ating air fryer ng 45 minutes. Bali, binake ko siya ng 160 degrees for 45 minutes. Tapos naman, para matest natin kung luto ba ang ating banana bread, is ito toothpick test natin siya. Kapag wala nang sumama sa toothpick, luto na yung loob niyan. So, ayan, kung ayaw nyo masyadong sunog yung taas, pwede nyo naman siyang lagyan ng foil. So, ito na yung na-achieve ko na banana bread. As a first timer, pwede na to para sa akin kasi crispy yung outside niya tapos malambot yung sa loob niya. Yun lang naman for today's video. Sana nag-enjoy kayo sa palpak na recipe to. Thank you for watching. Bye!